araw sa inyong lahat. Siguro magpakilala muna ako. I'm Jefferson Arapok. I'm one of the founders of Usapang Econ together with JC, Mayen, Cherry, Renz, Paul, and Rainier. Alam ko matagal kaming nag-hiatus kasi naging busy kami sa kanya-kanya naming trabaho. In fact, nandito ako ngayon sa UPLB. I am an associate professor here at the UPLB Department of Economics. Ito ang aking office, magulong office. And ngayon gusto ko gumawa ng video about the economy. Kasi ang dami na namang issues or usaping pang-ekonomiya ang nakikita natin sa social media. Kasi kami sa Usapang Eko, naniniwala kami na dapat lahat may pakialam sa ekonomiya or dapat lahat naiintindihan ang ekonomiya. Siguro mag-start muna tayo dito, di ba? Alam natin na bumubulusok ngayon ang halaga ng piso. So bumaba yung value ng piso and makikita natin sa mga comment section na marami ang actually nasa-celebrate. Sinasabi nila na okay lang yan, marami namang OFW na nagpapadala ng dolyar, di okay, mas maraming pera ngayon yung pamilya na pinapadalahan ng dolyar. Hindi naman natin ini-invalidate yung kanilang perspective kasi that's true. Syempre, kung baba ang value ng piso, ibig sabihin mas mataas ang palitan sa dolyar. Pero siguro, isang pinaka-importanting implikasyon na dapat natin pag-usapan ay yung posibleng epekto niya sa ating pag-aangkat or pag-i-imports. Kasi ang Pilipinas, marami tayong ini-import na produkto. Kasi nga, di ba, may mga bagay tayong hindi natin kaya maproduce sa ating bansa or available lamang ito sa ibang bansa na kailangan natin, kagaya na lamang ng petrolyo. Kung ito ang ating realidad, ibig sabihin, kailangan nating bumili abroad. At kapag tayo ay bumibili sa ibang bansa ng mga produkto, hindi naman tayo nagbabayad in pesos. Nagbabayad tayo using foreign currency. At ibig sabihin, kung bumababa ang halaga ng piso, nangangailangan tayo ng mas maraming piso pambili ng mga produkto galing abroad. So, to make it simple, kunwari meron tayo $100 per barrel na petrolyo. Kung ang palitan ay 55, then 55 times 100, di ba? 5,500. Pero pag bigla siyang naging 60, di ba? Magiging 6,000 na siya. So imagine the 500 difference just because of the change in the exchange rate. So ang point lang is that kung tumataas pa ang presyo ng petrolyo, tas bumabagsak pa ang halaga ng piso, imagine that. Hindi lang naman petrolyo ang inaangkat natin, kasama rin yung iba pang basic commodities, kunwari bigas, di ba? O karne. At bukod dito, siguro, dapat din natin isipin yung ating utang, di ba? Yung ating external debt. Kasi yung ating utang, in dollars natin babayaran yung ating external debt, ibig sabihin, nangangailangan din tayo ng mas maraming piso in order for us to pay our debt. Lumalaki na yung utang natin, bumabagsak pa yung halaga ng piso, ibig sabihin may contribution din siya doon. Hindi ko sinasabing mali ang pagsa-celebrate ng mga OFW at bumabagsak ang piso, pero siguro maganda rin maintindihan kung ano ang implikasyon nito sa buong ekonomiya. So ayun, again, ako si Jefferson Arapok at naniniwala kami sa Usapang Eko na economics ay para sa lahat.